Sa Barangay Saksi, pupulsuhan natin ang mga kalahok sa isang gay beauty pageant. Kung sila mismo pabor o hindi sa desisyong pwede na silang makasali sa Miss Universe. At live mula sa Barangay San Vicente sa Quezon City, saksi si Haji Rieta. Haji! Yes, Vicky, isang Miss Gay Beauty Pageant isasagawa dito sa may Barangay San Vicente dito sa Quezon City, kung saan pinag-usapan pa rin ang naging desisyon ng Miss Universe na pagtanggap ng aplikante yung mga transgender o ito yung mga dumaan o sa may lalim sa gender reassignment surgery. At pupulsahan nga natin itong mga nanonood ng Miss Gay Beauty Pageant ngayon kung anong masasabi nila sa nasabing desisyon ngayon ng Miss Universe organization. Ma'am, ano pong masasabi natin dun po? Hindi po ako pabor doon dahil kaya nga po sinabing Miss Universe kailangan puro babae. Kung halimbawa, kung mag-ano man sila ng Miss Gay lang i-separate nila. Opo. Ma'am, pero operado na po sila. Ano po masabi niyo po doon? Hindi rin po ako pabor. Kasi parang insulto po sa kababaihan yun yun lang pong masasabi ko. Okay, maraming salamat, Tom. Samantala, Vicky Igan, ang naging sa loobin nga naman itong naging suki ng mga Miss Gay Beauty Pageant. Panoorin sa report na ito. Pagdating sa pagrampa, hindi raw pahuli sa pagganda at pagalingan ang mga bading. Nasaksiyan kong paghahanda ng isa sa makalahok, ang 20 anyos na si Kevin Balot, na sumailalim sa gender reassignment surgery. Pero kahit pangarap niya raw sumali sa Miss Universe, tutol daw siya sa desisyon nitong palahukin ang mga transgender. When I was a child, parang naging stepping stone ko to become me, yung Miss Universe pageant. But as time goes by, I realized that parang there are a place for us gays and straight girls. Kagaya ng Miss Universe is for the naturally born woman nga naman. Sa 11 kandidata sa gay pageant dito sa Barangay San Vicente ngayong gabi, halos lahat sila tutol daw sa pagsali ng mga transgender sa mga tradisyonal na beauty contest. Binigyan na kami ng Filipino people ng Miss Gay na title para doon na kami mag-show kung anong meron kami sa kung ano yung talent namin, pero not sa Miss Universe. Ang desisyon ng Miss Universe nag-ugal sa pagtutol ng contestant sa Miss Universe Canada na si Jenna Talakova na naunang na-disqualify matapos matuklas ang di siya pinanganak na babae. Bagamat makakalok na ngayon si Talakova sa Miss U, ayon sa isang sociologist. Maganda ito kasi para sa kanila dahil they felt like nandun sila sa height nung gusto nilang ma-attain na magiging isang babae na katanggap-tanggap sa society. However, every time na may Miss Universe pageant, mag-iisip na naman tayo, ito bang nanalon to ay totoong woman or transgender? Kaugnay niyan, may nakikita ring problema sa 1969 Miss Universe na si Gloria Diaz. Yes, if the pageant says they're welcome, they're welcome. But the thing is, are they going to allow them to win? And will the country want gay people to represent them? Iba naman ang opinion ni Miss World 1993 second princess Rufa Gutierrez. For me, I love the transgenders. If the Miss Universe pageant would like to accept them, that's not for me to denounce that, because it's their rules and it's their pageant. Samantala, Vicky Iganaya, ikatlong araw na nga ng pista ng San Vicente dito sa may Quezon City at maya-maya nga lang ay kukoranahan na itong 2012 Miss Gay Universe. At live mula dito sa Quezon City, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.